Yes, good morning mga kagulay, mga idol. So, ito na ngayon, ang umagang ito ay sisimulan na nating i-set up para magtanim na tayo ng binhi ng kabuting saging. So, kung makikita niyo mga kagulay, mga idol is meron tayong ginamit na ah, tray ng apple. No? Hiningi natin yung tray ng apple kasi wala tayong basket. No? For personal use lang po ito. So, pinagsama-sama natin, pinagdugtong-dugtong natin yung tray ng apple para gamitin siya bilang bed ng kabuting saging na patutubuin natin. So ito yan, yung una natin ginawa mga idol ay meron akong stock dito na mga egg tray. So yung egg tray na nakikita niyo mga idol ay hindi ko yan basta lang nilagay diyan. So ang dapat gawin is basain mo na ng tubig para lambutin yung egg tray. Pwede yan gamitin. So nakita na tayo ng ganyang paraan na egg tray ang ginagamit. So hinalo natin sa dahon ng saging. So ito yung binhi na ating nabili kay RJ Mushroom. Yan. So ginawa na natin ay meron na tayong naimbak na dahon ng saging na ilang araw. So medyo basa din yun kasi inano natin sa tubig eh. Tsaka sa unang bahagi ay naglalagay tayo ng unang bed o unang layer sa ating dahon kasama yung egg tray. Tapos kung makikita nyo sa gilid-gilid lang tayo naglagay para dito sa gilid yan lalabas kapag tumubo yung mga kabuti. Tapos dyan, ang ginawa natin ay after natin ilagay yung unang bahagi ng binhi ay tatakpan rin ng sunod na layer. Pero bago mangyari yun ay siyempre inhaluan natin ng konting abono. Tapos naglagay tayo ng malunggay, pampainit. Tapos yun na, ilalagay na natin ang itong pangalawang layer na tatabunan natin siyempre yung una nating nilagyan ng binhi. So yun mga idol, so maaga nating ginawa ito kasi malamig pa yung panahon. Siyempre bago nangyari ang pagtatanim natin mga idol ay lahat ng preparation dapat may-prepare kasi sabay-sabay itong itatanim eh. Hindi po ito pwedeng punuin o maglagay ka ng diretsong bed kasi alternate po yung pagtatanim layer by layer. So kung nakikita nyo gumamit tayo ng malunggay, pwede naman din gamitin o kung marami din sa inyo maraming Madrid de cacao, pwede yun. So wala naman dito sa lugar ko, meron pero maghahanap pa tayo. So malunggay na lang ang ginamit natin para marami naman ito sa paligid eh. Pwede tayo makahingi sa kapitbahay at meron din akong mga tanim na malunggay. So yun, kung nakita nyo ang proseso, after malagay yung binhi, nilagyan natin ng konting abono, tapos lagyan ng malunggay, tapos tatabunan ulit. At same process lang yun, paulit-ulit hanggat mapuno yung tray natin na ginagamit. So yung tray ng apple na ginamit natin ay pinadugtong-dugtong. Tapos kung makikita nyo ang tray ng apple, maliliit yung butas, kaya binabawasan ko yung mga butas niya para medyo lumaki ng konti. So sa gilid lang tayo naglagay ng mga binhi ng kabuti para dito yan sa gilid ng mga sa gilid ng butas ng egg tray lalabas yung mga tutubo. So yun ang preparation natin. So siyempre after natin gawin yan, after natin magawa to kompleto ay tatabunan natin siya ng plastic. Yung ginamit ko dito na cellophane mga idol ay yung pambalot ng bigas, ng isang sakong bigas. Yun ang kadalas ang ginagamit kapag umuulan tapos may isang sakong bigas na babalutin yung cellophane. So pwede yun kasi kasya yung egg tray kung gagamitan natin ng cellophane. So ang ginamit ko dito na cellophane ay yellow pambalot, no? So yun ang proseso, paulit-ulit lang mga kagulay, mga idol. So dalawang tray ang ginamit natin, no? Yung kulay pula at saka yung puti. So dalawang piraso yan. So tag-apat po sila sa isang dugtungan. So yun lang, paulit-ulit lang mga idol ang ginawa natin. After malagay yung binhi, malunggay at saka yung kunting abono, ay tatakpan natin ulit ng dahon ng saging or either egg tray kung marami kayo, pwede yun. Tapos either gawin natin ito hapon o madaling araw or yung mas maaga pa kasi mas malamig pa ang panahon sa umaga. So ang
Pagkatapos nito ay babalutin, tatakpan. So, at ilagay natin sa may hindi direct sa araw, hindi direct sunlight, no? Yung mga may lilim ng mga idol. So, yung pwesto na pinagtawanan, dyan lang natin ilalagay. So, tatamaan siya ng araw sa umaga, no? Tapos, mga 30 minutos, lilim yan kasi nasa ilalim yan ng rambutan at saka puno ng lansones. So, yun na yun. Kasi yung cellophane na yellow, may pagka-transparent ay sasapawan pa natin yan ng balot na yung maitim, no? Para hindi talaga tatagos yung araw in case nga maarawan po siya mga lods. So, yun lang mga lods ang ating mga ginagawa. Although, first time kong gumawa ng ganito, mga idol, kasi nakita ko yun, lalo na si RJ Mushroom. Shout out po kay RJ Mushroom. Inorder po natin ng binhi, no? Yung mga tinuturo niya, nakita natin sa kanyang mga vlogs kung paano niya ginawa yung mga ganito. So, naglagay siya ng apog. So, yung ginawa ko ay hindi ko nalagyan ng apog kasi wala akong apog dito. So, pwede rin naman na hindi tayo gagamit ng apog, pero mas okay kung gagamit tayo ng apog kasi yung apog ay makareduce po yun ng acidity ng mga dahon ng saging. So, option lang po yun mga idol. Pwedeng hindi, pwedeng gagamit tayo. Konti lang din naman. So, sa akin, hindi ko na ginagamitan kasi una sa lahat, hindi ko nakabili ng meron naman yung anong tawag doon sa yung agri-lime. Yung agri-lime, kung nakita na sino kakilala ng agri-lime, yun ang ginagamit nila bilang panghalo doon sa binhi, no, yung sa bedding. Bago ilagay yung binhi ay lalagyan ng apog o pwede rin sabay. So yung agri-lime, agri-lime po yung tawag doon sa apog na ginagamit yung karamihan. So ako hindi ako nagamit kasi hindi ko nakabili, saka wala naman tayong stock na abo, yung galing sa abuhan natin mga idol, yun ay pwede nating gamitin dito. So sa akin optional lang kasi wala ako. So yung egg tray mga idol ay dapat basa po yun bago ilagay o ihalo sa dahon ng saging. So hanggang dito na lang mga idol, mga kagulay. Maraming salamat sa panonood at sa may interesado, so interesadong mag mushroom production o kahit pang ulam lang sa bahay, kontakin nyo si RJ Mushroom at doon kayo sa kanya bibili ng mga binhi. At maraming salamat mga idol.